magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. Komentaryon na po natin itong ni Congressman Marcoleta doon sa hearing doon sa Justice Committee sa Kongreso. Ayan. Kasi po, puro kulangot na po siguro talaga mga utak ng ating mga congressman. Kasi nga po, kahit walang authority galing sa judiciary, pinayagan nilang isang bulat doon sa harap nila ang testimonya ng AMLAC, mga kababayan. Mga puro kulangot po talaga ang mga utak nito. Siguro, may mga siguro yan mga kababayan, may mga maleta sigurong katapat yan, mga kababayan. Kasi, kumpleto sila doon, may isa sa kanila, wala man lang nag-question na ito bang gagawin natin? Tanging si Marcoleta lang na hindi pa membro ng Justice Committee ang nag-question, mga kababayan. Kasi nga po, ang plano po talaga nito mga kulangot na mga congressman natin, mga utak kulangot, para gurgurin lang si BP Sara. Ay, hindi na nila magagamit yan, mga kababayan, kasi wala pong authority ang korte. Bawal po yan. May kulong po yan, 3 years to 6 years po yan, mga kababayan. Yan po ang kinakalungkot dyan. Ito namang direktor ng AMLAC, banggit ng banggit dyan ng mga daluyan ng pera, pero hindi niya alam na bawal yung ginagawa niya, mga kababayan. Lalong pumabor lang ito sa kay BP Sara kasi nga po, ang nangyari po dito, mga kababayan, hindi po tatanggapin ng korte yan. Kasi wala pa naman pong kaso. May kaso na bang sinampa kay BP Sara? Wala pa. Kasi nga po, doon po makikita na nag-fishing expedition itong committee ni Luestro, mga kababayan. Pero bago lang, pakinggan muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. Make some noise! Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, 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 Marcos Bangag, Marcos Bangag. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So, komentaruhan lang po natin itong kay Marcoleta. Ito lang po. Komentaruhan po natin ito. Sorry po. Sorry lang po. Tao lang. Ayan, mga kababayan. Pakinggan po muna natin itong ni Marcoleta. Honorable Marcoleta. Thank you, Madam Chair. I would like to manifest to clarify for the record whether this committee may require submission of AMLC records without a court order. Under the... Yan, mga kababayan. Malinaw po kasi sinasabi niya, hindi po ito membro ng Justice Committee, mga kababayan. Ito lang ang may utak. Kasi nga po, kailangan po talaga may order ng korte yan. May utos ng korte yan na ilalabas yan. Bawal po kasi sa batas natin yan. May bank secrecy law po kasi tayo. Na lahat yan na nakukuha ng AMLAC, galing po sa bangko yan. Bangko po ang nagbibigay sa kanila. Ituloy lang po natin si Congressman Marcoleta. The Money Laundering Act of 2001. Suspicious transaction reports and covert transaction reports are confidential and may only be disclosed upon order of a court. Maliwanag po na wala pong clear statutory authority allowing disclosure of AMLC data to a congressional committee without judicial authorization, notwithstanding subpoena powers as guided by Sabio versus Gordon. For the record, Yan, mga kababayan, kasi may nangyari na po dati yung kaso nila Sabio at saka Gordon, mga kababayan. Ngayon, hinihingan po ng itong pangyayaring ito, na dahil sinambulat na dyan ng bagong direktor ng AMLAC, hindi na po nila ito magagamit sa korte, mga kababayan. Makakasuhan pa sila. Bakit? Dapat po, bago isiniwalat ito, humingi muna sila doon sa korte ng authority. Ang problema, wala naman pong kaso. Wala pa pong kaso eh. At kung papasinin niyo po, yung BIR hindi po talaga pumayag na buksan yan. Kasi makukulong po ang bukas niyan. Itong direktor na ito ng AMLAC, bira lang ng bira.
Hindi ko po alam kung pulgay lang ito, mga kababayan. Kasi bakit? Yung direktor po na dati, tinanggal po yan bago yan siya. Kasi dati po, nung pinatawag po yan sa Quadcom nung last year na hearing, na 19th Congress, hindi po pumayag yung direktor na mag-isang bulat yan dyan. Diba po? Kaya po tuwang-tuwa si Trillanes dahil nalaman niya. Pero hindi niya naiisip na lahat sila dyan pwedeng kasuhan. Yun po ang nakakalungkot dyan, mga kababayan. Mga utak kulangot po itong mga congressman natin. Ika nga, di umano ni Harry Roque, yung mga bobong congressman natin, mga kababayan. Lalo, sabi ni Harry Roque po yan, di umano. Pero, ang nakakalungkot dito, ang nakakatuwa dito, mga kababayan pala, ang nakakatuwa, hindi na magagamit ito sa impeachment. Di lalo nang pumabor kay BP Sara ito, mga kababayan. Di ba po? Dahil nga po sa kabubuhan ng ating mga congressman, talaga pong gusto lang kasi nilang gurgurin dito si BP Sara. Kaya gusto nilang pumunta dyan, umarap dyan, sumagot. Ba't siya sagot? Matalino po ba't siya pupunta dyan sa lugar ng mga buhaya? Nilalapain ng siya dyan, mga kababayan. Alam po ni BP Sara yan. Kaya hindi siya pumunta dyan. Kaya ngayon, siniwalat nila yan, asunto na naman ang aabuti nila dyan, mga kababayan. Yan ang nakakatakot yan. Ito naman, direktor ng AMLAC, tira lang ng tira ng bunganga, hindi nag-iisip na bawal po ito isang bulat man. Kailangan mo natin humingi ng order sa korte. Di ba po? Tuloy lang natin si Marcoleta, mga kababayan. Respectfully seek clarification of the committee regarding this matter. And if I may also cite Madam Chair, the Anti-Money Laundering Act provides the state with a means to investigate suspicious financial transactions within a framework of judicial supervision. The Anti-Money Laundering Council is authorized to inquire into bank deposits even without the prohibition within the bank secrecy law, provided that the court order is issued by the courts. At may tanong din po ako. I will just paraphrase it into a Isipin manifestation. mo, malinaw po yung nasa batas po natin yan, ng bank secrecy law. Bakit isinambulat ito ng AMLAC, mga kababayan? Hindi niya ba alam, may kulong yan? 3 years to 6 years po ang kulong dyan. May penalty pang kalahating milyon yan, mga kababayan. O di kaya ay hanggang 1 milyon. Di ba po? Ito kasi yung direktor ng AMLAC, bida-bida ito. Hindi natin alam, baka mamaya, ano lang ito. Para lang may pumunta, isang bulat, biglang naging direktor ito, kasi yung lumang direktor tinanggal po, mga kababayan. Yan po nakakalungkot. Ito naman mga congressman natin na sila Abante, sila Chua, sila Ridon, tuwang-tuwa. Hindi nila alam makasama silang iasunto dyan, mga kababayan. Hindi kayo pwede magtago sa immunity dyan. Kasi bawal po yan. Ewan ko lang ha. Kasi sila mga congressman, siguro may immunity. Pero walang immunity yan, mga kababayan. Kasi bawal po yan. Hindi naman yan. Ang immune lang sa kaso, ang presidente lang. Pero ito mga congressman, pwede mo pong kasuhan ito. Hindi, wala pa pong kaso. Pwede mo pong ilabas yan kung may kaso na. Wala pa pong kaso si BP Sara. Nagagather pa lang sila ng ebidensya. Pero isinambulat na nila dyan sa Kongreso. Mga turingang mga abogado ito, mga kababayan, matatalino ko no. Pero ayaw niya kay Harry Roque, di umano, mga bobong mga congressman natin, mga kababayan. Ang habol lang siguro, kwarta ng bayan, mga kababayan. Di umano, di ba po? Yun ang nakakalungkot dyan, mga kababayan. Ang nakakatuwa dito, lalo lang pumabor kay BP Sara ang impeachment nito. Nasiraan man nila si BP Sara, pero alam ko walang maniniwalang Pilipino dito. Kasi bakit? Yung sinasabi nilang transaksyon ng flow ng pera doon sa sinasabi ng AMLAC, isipin nyo po, deposito at palabas, withdrawal. Pag nilagay mo po yun, pag nireport po ng bangko yun, pinagsasama po ng AMLAC yun. Nag-withdraw ka ng 100 million, nag-deposit ka ng 100 million, pinaplas mo yun, nagiging 200 million. Para pong ganito, may pumasok po sa pera sa account ni BP Sara ng 1 billion. Yung pera na yun, kung pera ng negosyo yun, ang sayo lang doon is 20%. Halimbawa, 20%. Ang 20% sa 1 billion is 200 million. Yun lang ang totoong pera ni BP Sara. Ngayon,
yung lahat ng pera na nandoon na 800 million, pambayad ng ganito, pambayad ng ganito, pambayad ng ganito, pambayad ng ganito. Tapos, yung 200 million, yun ang pag-aatian ng korporasyon, mga kababayan. Kaya mahirap pong i-trace yan, mga kababayan. Kasi yun ang kinita ng kumpanya eh. Di ba po? Yun ang kinita ng kumpanya. Yung lahat ng expenses na yan, na natitirang 800 million, ang kita nila totoo is 200 million. Pag-hatian pa ng mga korporasyon, yung mga investor. Yun po yun, mga kababayan. Kaya ito, ang gusto kasi ng mga congressman nito, babuyin dyan si BP Sara. Hindi, mas matalino si BP Sara sa kanila. Diba po, mga kababayan? Tuloy lang natin si Marcoleta. Since I'm not allowed to raise questions, I take it to mean na pag suspicious yung transaction, ibig bang sabihin na ito ay illegal na or unlawful na? Para kasi ganun lumalabas pag ito'y tinag. Kasi nga po, yun gusto nilang palabasin. Kasi pag sinabi ng AMLAC na suspicious, illegal na agad. Gusto yun lang itanim sa kukutin ng mga taong bayan na illegal na agad. Hindi po. Isipin mo, 500,000 na deposito, suspicious na agad. Di ba po? Sa AMLAC. Bakit? Kasi karamihan po ng depositor, mayroon po talagang inire-report ng bangko pag 500,000 pataas. Pero yung pababa, hindi na nire-report ng bangko yon, mga kababayan. Hindi na nire-report sa AMLAC. Kasi ang nasa patas, 500,000 pataas, nire-report yan doon sa AMLAC, mga kababayan. Ngayon, ang sinasabi nito ni Marcoleta, bawal po galawin ang mga daloy ng pera na yan, pagkaperahan, mga kababayan. Ay sinambulat nila lahat. Ituloy lang natin si Marcoleta, mga kababayan. Na suspicious, agad-agad itong piniprejudge na as if it's an illegal Yun. or unlawful transaction. I want to be clarified on that. Yung kasi nila ang gustong palabasin dyan, na pag sinabi ng AMLAC na suspicious, illegal na agad. Hindi, diba nasabi ni Chua, di wow, ang dami pala nilang pera, yung paulit-ulit ni Abante, ang yaman pala, paulit-ulit, yan, tinatanim sa kukuti ng taong bayan na paulit-ulit. Pero hindi po nila pinapaliwanag, tinatanong, mabuti nga may nagtatanong ng mga katulad ni Suntay, tinatanong, paano ba ito? Halimbawa, mayroong 1 milyon nagdeposito sa akin. Tapos, may nag-withdraw. Di i-report sa inyo, 2 milyon. Opo, kasi yun ang flow in, flow out. O, ibig sabihin. Pero ang totoong pera, 1 milyon lang. Nung lumabas, nadagdagan ng 1 milyon, kaya naging 2 milyon. Ang report sa AMLAC. Di ba po? Yun po mga kababayan, dapat intindihin po natin sa ordinaryong salita lang. Huwag na natin gawing technical. Kasi minsan, pag sobrang dami ng English na sinasabi, nagiging bobo na tayong nakikinig. Diba po? Yung po nakakalungkot mga kababayan. Diba? Malinaw po yan. Ituloy natin si Marcoleta. Madam Chair. That is a manifestation which does not require any answer. Tingnan mo sagot ni Luistro. Hindi daw kailangan sagutin. Mga kasama, hindi po yan ganyan ano sa Kongreso. Kahit hindi ka membro, pag mayroon kang tanong, dapat sagutin. Kasi hindi naman, tanong lang yun eh. Pero hindi ko alam kung anong rules ang ginagamit ni Luistro dyan. Baka gumawa siya ng sarili niyang rules para hindi masagot si Marcoleta, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot lang dyan. O hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po para po marami makapanood ng video na ito. At marami pong salamat. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo.